Lagay nyo nga ito linggo-linggo. Yeah, salamat po. And of course, sa ating pong mga young people, sa ating Wednesday group, salamat. Oo, sina Kuya Bicoy, Monday group. Sina Dennis, Tuesday group. Di ba? That's entertainment, Dennis na. Hindi mo na naabutan yan. But anyhow, yeah, salamat po again sa mga young people. Ngayon ko lang narinig yung awit na yon, and it's a beautiful song. Yan, I hope hindi lang nyo basta inaawit yan, kundi talagang sabi nga ng Ephesians, you are making melody in your hearts to the Lord. So that's the important thing when you do a special number. Right? So hindi na tayo magpapakatagal. So it's my first time na gamitin ang pulpit na ito. Maganda. Okay, so buksan po natin ang ating mga Biblia in 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3, reading from verse 1 hanggang verse 3. 1 Samuel chapter 3, verse 1 hanggang verse 3. Okay, kung nakita na po, sa amen. At ganito po ang ating mababasa. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. And the Lamb of God, went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel laid down to sleep. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Patuloy na kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya, humingi ng kahabagan na kapatawaran na aming po mga kasalanan. O Diyos, ang nakakaalam na lahat ng bagay, at wala po kami may tatago sa inyo. Ninanais namin, Ama, na magbigay ng kapurihan lamang sa iyo. Kaya hiningi po namin, Ama, na kayo po patuloy na siyang maghugas, maglinis po ng aming mga kasalanan. Sa amin pong nagagawa araw-araw, Panginoon, patawad po. Dahil nais po namin, Ama, na kapag kami po ilalapit sa inyo, ay patuloy po nawa ang iyong kabanalan ang makita niyo po sa amin. Sa pamamagitan na amin po, Panginoong Jesus. Dalangin ko, Ama, na minsan pa, kayo po may taas sa amin pong pag-aaral at maging sa mga makikinig. Papuri pa sa salamat at binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Yan, maaari po tayo maupo. The title of the message for this morning is Warning in Silent Times. Warning in Silent Times. Kanina, hindi ko maisip kung ano po yung magandang title. Yung una ko pong title dapat is Required Faith in Silent Times. Tapos binago ko siya, Required Faith in Times of God's Silence. Pero sabi ko, siguro through the guidance of the Spirit, magsettle po tayo sa warning in silent times. Pero iisa lamang po ang gustong patukuyan po natin at tinitingnan po natin dito, the silence of God. I don't know to you, maybe naranasan nyo na po ito, na kapag kayo po'y nananalangin, na parang tila ang tahimik ng Panginoon. Diba? There are many believers have experienced that to the point that they're asking na para bang, Kristiyano nga ba talaga? Ba't di nangungusap ang Lord? Na dati-dati naman, na-enjoy ko yung aking prayer life, na-enjoy ko yung aking Bible reading, but then all of a sudden, the Lord is silent. Right? So anong gagawin ko when those times and when those things happen kapag ito ay nangyayari? Sapagkat meron pong pangyayari sa buhay ng bansang Israel and specifically sa buhay ng isang character by the name of Eli. Eli or Eli is a priest. He is a temple guy. He is a man of faith. Diba? He is a person na higit sa kanino pa man na mas dapat nakakaalam ang dapat niyang gawin kapag tahimik ang Diyos. But sadly, hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. And it's a good example for all of us and it's a good warning na kapag dumarating sa punto na ating buhay na tila tahimik ang Diyos, ano po ba yung dapat po natin gawin? Alright? So, tinitingnan po natin ito. Actually, the text in itself
Ginamit ko po yan nung Father's Day. If you will remember that. Okay? Pero tinitignan po natin siya ngayon, si Eli, not just as a father to his children, kasi kilala siya dun eh. Pero tinitignan natin ngayon yung kanyang pagiging anak sa ama. Alright? Yung pagiging, alam mo yun, yung anak ng Diyos niya sa kanyang ama, which is God the Father. So lahat po tayo, we have a relationship sa ating Panginoon, sa ating pong Diyos Ama. Amen? We should know our Trinity because we believe in that. Diba? Naniniwala tayo na iisa lang ang Diyos. Medyo isa-set aside ko lang muna to be doctrinally correct. Naniniwala tayo, iisa lang ang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, iisa lang. Sa Diyos na ito, meron siyang 3 persona. Okay? Kung papaliwanag ko sa inyo kung papaano, hindi ko kaya. Bakit? Diyos lang nakakagawa nun. At kung kaya ko ipaliwanag yung ginagawa ng Diyos, hindi siya Diyos. Alright? Kasi hindi na, o wala naman talagang pwede makapagpaliwanag paano siya naging 3. Pero meron tayong tanong na pwedeng sagutin, bakit siya naging 3? At bakit siya naging 3? Kasi may gagampanan niya mga yan. Right? The Father, which is the Creator, okay, na-offend ang Ama, saan? Sa kasalanan ng tao. Bakit siya na-offend? Kasi nga Diyos siya eh. Of all the goodness that happens to a man, nakuha niyang magkasala. Right? So nagalit siya. Ano ginawa niya? Pinadala niya yung kanyang anak. Right? Nung pinadala niya yung kanyang anak, siya yung naging pambayad ng ating kasalanan. Amen. That is the proto-evangelion of Genesis chapter 3, verse 15. Proto-evangelion, long before na maintindihan natin yung salvation, nagbigay na ng preview ang ating Panginoon. Sa papaano paraan, nung nagkasala sina Adan at Eva, dinamitan po sila ng damit ng tupa. So, ibig sabihin, kung damit yun ng tupa, yung damit ng tupa, once yun buhay. Tama? Tama po ba? So, kinakailangan may mag-sacrifice para madamitan ang kahubaran ng tao, which represents sin. So, Old Testament pa lang, makikita na natin yung provision ng salvation ng ating Panginoon. So, that is God the Father. Makita natin God the Son. Ano yung trabaho ng God the Spirit? Siya po yung tatahan sa atin. Hindi po ito nangyari noong Old Testament, kundi nangyari po ito sapagkat pinangako ito ng Panginoon noong sa New Testament. Tama? And I will not leave you comfortless. Sabi ng Panginoon, I will give you a comforter. Hindi yung hinihigaan na comforter, ha? Pag sinabi natin comforter, it is in the person of the Holy Spirit. So meaning to say, pag nawala ang Panginoon, kaya nga sila nalulungkot sa diba? Sa John chapter 14. So sabi, huwag kayo malungkot sapagkat merong papalit sa akin. As if hindi siya nawala. The word other there, yung salitang other, it means hindi siya nawala, siya rin yun. Alright? Pero ang gagampanan ng Panginoon, or rather, ang ginagampanan ng Panginoon ay iba sa ginagampanan ng Holy Spirit. Hindi sila magkaparehas at the same time. Alright? So, ang ginagawa ng Spirit ngayon, nananahan siya sa puso ng tao. Yun ang katunayan na hindi nawawala ang kaligtasan. Alright? That's one of the work of the Spirit. Salamat sa Diyos. So, ano nangyayari? Hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin. But the Spirit na meron po tayo, hindi na siya umaalis dahil sa pagkakasala. Ano nangyayari? Tumatahan siya ng dahil sa pananampalataya kay Kristo. Because of our faith in Christ, the Spirit that's residing in us, nananahan sa atin, ang magliligtas po sa atin, pagdating ng takdang panahon, kukunin na ang buhay nating ito. Amen? So those people na tumanggap sa Panginoon, meron silang tinatawag po nating born again. Amen? So, sabihin, kapag ikaw ay nabuhay, tapos eventually mamamatay, dahil meron ka ng Holy Spirit, mabubuhay ka maguli. Amen. Sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay nabuhay, mamamatay ka, pero pag wala ka Holy Spirit, meron kang second death. So, ang believer, meron po siyang resurrection, meron siyang life, kasi nga pangako ng Panginoon. Amen. Pinangako yun ng Lord, tama? Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, or he will die someday, yet shall he live. So meaning, mabubuhay maguli.
Kaya nga salamat sa Panginoon na ang banal na Espiritu ang pinagkaloob niya upang sa ganon tayo po ay maborn again. Amen? At magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Right? So yan po ang pinangako ng Panginoon. Well, going back, so sabi ko po kanina, okay, dito po tayo sa warning in silent times. So sabi ko po kanina sa inyo, nagbibigay po dapat ng kapurihan, ng kaluguran, ang bawat mananampalataya. Pero dumarating sa punto ng buhay that just like the Israelites during that time, silent ang Panginoon. Amen? Well, there's many reasons why nagiging silent ang Panginoon. But again, sabi ko nga, dahil Diyos siya, ang hirap pa sabi kung kailan at paano. Kasi ang tanong dito ay hindi naman sa Kanya. Ang tanong dito sa atin, tayo, ano ba ang dapat nating gawin sa panahon na ang Panginoon o ang ating Diyos ay tila ba tahimik sa ating buhay? Well, I can assure you that in this verse or in this chapter, tahimik ang Panginoon because Israelites sin against God. Dahil mahal ng Panginoon ang bansang ito, kapag nagkakasala sila, it's either papaluin sila ng Panginoon or they will give them a silent treatment. Okay? Just to be clear, pag sinabi kong silent treatment, it is as if ang Diyos ay distant sa kanila. So kapag malayo ang Diyos, kapag silent ang Diyos, ano nangyayari sa buhay ng isang taong nagtitiwala sa Panginoon? Wala siyang blessing, wala siyang protection, wala siyang peace. Wala siyang blessing, alam mo yun? Wala siyang peace, wala siyang protection. Kaya kahit saang sugod sila makipaglaban, talo sila lagi. Bakit? Malayo ang Diyos. At kapag malayo ang Diyos, magulo, walang peace. Magulo ang buhay ng isang taong malayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin ng kapayapaan, tahimik. Hindi ho yun. Pwede kasing kahit ang gulo-gulo ng paligid mo, may kapayapaan ka pa rin. Kapag nasa Panginoon ka. Pero meron yung iba, at tahimik ng paligid mo, pero ikaw, hindi ka mapakali. Ang tawag doon, wala kang peace. Amen? At tatandaan po ninyo, ang taong, nakadepende yan eh, malayo ka ba o malapit sa Diyos? Ganon din yung pagpapala. Ang pagpapala ay isa sa mga bagay na hinahanap ng lahat ng tao. Pero higit sa kanino pa man tao, ang anak ng Diyos ang dapat nakakaranas ng pagpapala. Bakit? Kilala niya ang Diyos. Kung bakit higit sa kanino pa man, kayo po ang nakakaranas ng pagpapala. Bakit? Anak kayo ng Diyos. Amen? Ang tanong, are we experiencing the blessing of God? And when we talk about blessing, hindi ho yung kagaya ng definition ng mundo about blessing. It is the kind of blessing na hindi kaya bili ng pera. It is the kind of blessing na para bang hindi kaya i-produce ng kahit na sinong nilalang. Amen? Ang makakapag-produce lang ng blessing, walang iba kundi sino? Ang Panginoon po natin. And He giveth us blessing every day. And there's no reason for you na hindi mapagpasalamat sa Diyos because every day, God is giving us blessing. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Ulitin ko ha, please makinig kayo. Ang Diyos nagpapala kahit sa unbeliever. Pero higit sa lahat, mas pinagpapala niya ang mananampalataya. So kung meron man dapat maging mapagpasalamat, higit sa unbeliever, dapat believer. Dapat believer. Huwag niyo ikatwira na para bang pinagpasalamat ko na to eh. Palagay niyo, di ba tayo dapat lagi mapagpasalamat sa Diyos? In fact, our theme sa ating pong Thanksgiving is thanks God without ceasing. Dapat tayo lagi mapagpasalamat sa Diyos. Dapat maging ugali na mananampalataya ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Medyo napapalawi tayo. So dito mga kapatid, Eli was a priest. He's a temple guy. So sabi nga, kung meron man dapat na mas nakakakilala, higit kanino pa man sa Diyos, itong taong ito. But you have to understand, it is the time of the judges. So maraming tao, they're distant from God.
So we will understand na kapag tahimik ang Diyos, malayo ang Diyos, maraming dahilan. Pero dito sa pagkakataong ito, ang isa sa dahilan kung bakit tahimik ang Diyos, meron silang kasalanan. Meron mga times, no, kung bakit tahimik ang Diyos, gusto niyo makita ang iyong pananampalataya. Amen? Remember si Job? Remember Job? Tahimik ang Diyos. All throughout, kailan lang usap ang Diyos? Nung tapos na yung conversation. Di ba? There are many things na pwedeng mangyari kung bakit tahimik ang Panginoon. And I tell you, sabi ko nga, hindi ko kaya paliwanag. Bakit? Hindi ako Diyos. Pero kung meron tayong dapat gawin, is silent, ito po yung mga gagawin po natin. 3 bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Right? 3 bagay. Warning in silent times. Ano yung mga bagay na hindi natin dapat gawin kapag tahimik ang Diyos? Number 1, when we find no pleasure in godly things. When we find no pleasure in godly things. Kapag tahimik ang Diyos sa palagay niyo, huwag nawa tayong masiyahan sa mga makamundong bagay. Amen? Huwag tayong matuwa sa mga makamundong bagay. It is easy to sway papalayo sa Diyos. Bakit? Thinking na para bang dahil tahimik ang Panginoon, so okay lang gumawa ng kasalanan. Bakit? Tila ba ang thinking natin pag tahimik para lang nakakakita, walang nanonood. Now, dito po sa pagkakataong ito, mga kapatid, you must understand that Eli, again, is a man of God. It is a time na dapat kung meron makakitaan ng katapatan, sino yun? Yung mga lingkod ng Panginoon. Take note lingkod ng Panginoon. I know, maybe you are telling me, Pastor, hindi naman ako talaga leader in the church. Yun nga eh. Kung ito nga, they fail as a leader, di lalo na yung mga normal. Amen? So we should warn ourselves, and God is giving us warning indeed, na ano sabi po natin dito? We should not find no pleasure in godly things. Hindi natin dapat hanapin yung mga bagay na ano po ulit? Mga makamundo. Now, dito ho, check po natin ha. Let us look in verse 1b. Okay? So sabi dyan, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Actually, hindi yan ang titignan natin. Pero meron siyang koneksyon sa susunod na statement. Alright? Ang tawag po namin dyan sa mga nag-aaral ng homiletics, it's a matter of focus or point of view. Pero hindi natin titignan muna si Samuel. Ang titignan po natin dito, sino? Si Eli muna. Okay? Ano ba yung nangyari? And the word of the Lord was precious in those days. Kaya nga, lumitaw doon si Samuel kasi may gagampanan ang batang ito. Pero setting that aside, the word of the Lord was precious in those days. Kumbaga para bang napaka-minimal na merong pangangaral, pangungusap ng Panginoon during that time. Bakit? Walang guidance ng Panginoon. Bakit? Malayo ang Diyos dahil nagkasala ang bansang Israel. It is so difficult to find guidance if you are what? Far from God. Para sa ating believers, hindi ka natutuwa na makarinig ng mga Bible verses kapag malayo ka sa Panginoon. You find no pleasure in that. Kasi alam mo sa puso mo na malayo ka sa Panginoon, so kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, naka-wired na sa iyo Ibig sabihin, tinatawag ka ng Panginoon. Pero dahil wala yung pleasure mo sa Panginoon, wala din yung pleasure mo sa mga godly things. Kaya yung pag-a-attend ng gathering sa'yo, bali wala lang. Okay na lang sa'yo. You are suppressing, you are grieving the Spirit that is in you. Amen? Kaya nga, kapag ang Diyos tahimik sa buhay po ninyo, doon yung time na maging mas masipag tayo dapat sa gawain. Kasi dito, sabi nga, ulitin ko and the word of the Lord was precious in those days. Ang sabi, there was no open vision. When we talk about open vision, kumbaga yung leading ng Panginoon, na nangungusap ang Panginoon sa mga propeta, sa priest, or maybe, alam mo yun, just for them to live out a godly life, wala. Bakit? Akala nila wala ang Diyos porke tahimik ang Diyos. Akala nila wala ang Diyos porke tahimik ang Diyos. Hello? Maybe you're thinking or living, sabihin na natin,
that kind of theology, paniniwala kasi patungkol sa Diyos, na tila parang pagtahimik ang Diyos, wala siya. Ang tawag dyan, daya ng kaaway. At kapag dinadaya tayo ng kaaway, madaling magkunwari. Amen? Madaling magkunwari bilang isang mananampalataya. And God is giving us warning, sabi ko nga po kanina sa inyo. Tingnan nga natin, verse 2. Sabi ng verse 2, ganito. And it came to pass, at that time, notice, palagi may ganon. Pag nababanggit yan, at that time, it is an opportunity for you to do something for the glory of God. Ano kasunod? When Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see. Okay? So parang ang dating dito, dahil sa katandaan, lumabo yung mata niya. But I can prove to you that that's not the case. Okay? Pero tingnan muna natin yan. So ano sabi? Lumabo ang kanyang mata. Sunod na verse 3. And the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Setting aside muna, and Samuel was laid down to sleep. Tingnan muna natin. Dalawang bagay. Lumabo ang mata ng priest of the Lord at walang ilaw sa temple. Check muna natin to. Okay? Kasi sabi dyan, and the lamp of God went out in the temple of the Lord. Buksan mo nga in Leviticus 24. Tingnan natin. Hindi kasi dapat ganyan yan. Hindi dapat nawawala ng ilaw inside the temple. Leviticus 24, 1-4. Tingnan natin. Leviticus 24, verse 1. Yan ba yan? Leviticus, tuloy mo nga, verse 2. Ayan. Command the children of the Israel that they bring unto thee pure oil or olive oil beaten for the light, to cause the lamps, ano sabi diyan? To burn continually. Bakit? Kasi nga, it represents, kumbaga, it is a foreshadow ng ating Panginoon. I am the light of the world. Amen? So, hindi dapat nawawala yung ilaw. Kasi nga, nandoon ang representation, nandoon ang presence ni God. So, when they go inside, nararamdaman nila that God is there. Bakit? Kasi may ilaw, maliwanag. Ang Diyos ay kaliwanagan. Amen? Mahalaga yun eh. Tayo na lang. We are called from darkness to marvelous light. Amen? So dapat nabubuhay tayo sa liwanag, sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Ang taong nabubuhay sa dilim, walang kasiguruhan. Ang taong nabubuhay sa dilim, laging naaaksidente. Tama? Ang nabubuhay sa dilim, maraming nangyayaring di maganda. Tama? Bakit? Hindi siya nakakita. Unlike sa mga taong nasa liwanag. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagre-represent ng liwanag. Ang sino man ang nasa liwanag, nagkakaroon ng kapanatagan, kasiguruhan, kasiyahan. Bakit? Nasa liwanag po siya. Amen. So, the temple of God, which is, sabi nga natin, although it's a building, it represents where God is. Amen. So, ang trabaho ng priest is making sure na lagi may ilaw. Nagigets? Yun ang sabi doon. Tuloy mo nga sa verse 3. Without the veil of testimony in the tabernacle of the congregation, shall Aaron, remember, Aaron is a priest, right? So, si Eli is in the order of Aaron, lahi, right? In order for evening unto the morning before the Lord, notice, continually, tuloy-tuloy, it shall be a statute forever in your generation. Dapat, alam mo yan, tuloy-tuloy na ginagawa ito ng mga priests. Balik tayo uli ngayon. Right? In 1 Samuel chapter 3, verse 2. 1 Samuel chapter 3. Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim that he could not see. Kasi maisip nyo, maintindihan natin kung bakit laging patay yung ilaw kasi matanda na. Malabo na yung mata. Tama? But that's not the case. Sa anumang paraan sa paglilingkod sa Diyos, hindi dapat tayo nagdadahilan. Verse 3, ang sabi kasi dyan ganito,
and Ur, the lamb of God, went out in the temple of the Lord. Trabaho niya yon. And he should be grateful kapag naglilingkod sa Diyos. Wala hong dahilan na hindi mo mapaglingkuran ng Panginoon. Ano nangyari dito mga kapatid? Because of lack of discipline, kasi lumabo yung mata, nawala yung ilaw ng temple. So meaning, it's either hindi niya nagagawa ng tama ang ministry, kaya siya nabulag. Or maybe because lack of discipline, hindi niya na nagagawa. Either way, mali pa rin eh. Pero tingnan muna natin yung undisciplined life nitong taong ito. Atras tayo. In 1 Samuel chapter 2, okay? 1 Samuel chapter 2, verse 29. Okay? It is the time na chinachastise or winawarningan ni God itong si Eli. So ano ginawa niya? Nagpatawag siya ng isang propeta. Okay? Ang sabi niya, wherefore kick ye at my sacrifice and my... Tumutukoy po ito sa anak ni Eli, si Phinehas at si... Ano pangalan ng isa? Ayun, si Hophni at si Phinehas. Okay? Which I have commanded in my habitation. Notice that. Kasi nga, they are the priests, they should be serving God. Because of their service, ang pinaka-foundation nila, ano yun? Relationship sa Panginoon. Hello? Parang ganito. Kapag kayo nag-a-attend ng gathering, hindi dahil yun yung mabuting gawin. Although, mabuting gawain, pero ginagawa mo hindi dahil mabuting gawin. Ginagawa nyo pag-a-attend ng gawain ng dahil sa relasyon nyo sa Panginoon. Anyone can attend the gathering, pwede naman yun eh. Narinig niyo po ba ako? Kahit anong pagalit sa inyo ng inyong pastor, kung nag-a-attend ka man o hindi, hindi tinatanong doon yung act ng pagpunta mo. Kundi tinatanong niya dito yung standing ng relationship mo sa Panginoon. Dahil kung tama ang relasyon mo sa Panginoon, mag-a-attend ka ng gathering. Bakit ka tamad? Problema ang relasyon mo sa Panginoon. Tapos kakatwiran mo yung ibang mananampalataya. Tapos sasabihin mo, galit ka sa pastor mo. Hindi ganun yun. Kasi pag-aharap tayo sa Panginoon, pwede bang sabihin, kasi pastor, yung pastor na, kasi Panginoon, yung pastor namin eh. Ano sabihin ng Panginoon sa inyo? Ba't di ka tumingin sa akin? Ba't tumitingin ka sa pastor mo? Hayaan mo yung pastor mo, parurusahan ko yun. Amen? You see, relationship is so vital, it is so important in the Old Testament times and even now sa ating relationship sa Panginoon. Pakahalaga nun. We are living in dangerous times. Alam niyo po ba yan? Oo, maraming churches. Ang tanong, totoo ba yung relasyon nila sa Panginoon? Huwag na natin i-judge kung totoo man o hindi ang relasyon nila sa Panginoon. Wala tayong pakialaman yan. Ang pakialaman natin yung sarili mo. Totoo ba yung paglilingkod mo sa Diyos? Kasi nga, again, it is so important that we have the right relationship to God. And if we have right relationship to God, ayusin natin yung relationship natin sa Kanya. So meaning, i-discipline mo yung sarili mo. Pero itong taong ito, naku, wala siyang disiplina. Okay? Tingnan natin ha. And honorest thy sons above me. Ano tawag doon? Mas inuuna mo yung anak mo. Or rather, mas inuuna mo yung ibang tao kaysa sa akin. Remember, the basis of our relationship to other people, lagi nakabaon, lagi nakapundasyon. Kanino? Sa Diyos po lamang. Hindi mo kayang turuan, mahalin ang yung mahal sa buhay pag hindi mo mahal ang Diyos. Nagkakaproblema ka sa pamilya mo? Sinisigurado ko sa iyo, 100, 1 million, 1 trillion, 1 billion% may problema ka sa relasyon mo sa Diyos. Tindi, no? Amen po ba? Kasi kapag tama ang relasyon natin sa Panginoon, ang Diyos na iyong karelasyon ang magbibigay sa iyo ng talino kung paano mo ayusin ang iyong pamilya. Yun po dapat. You see, ayun o, ngayon, paano siya nawalan ng discipline? Yung susunod, to make yourselves fat
with the chiefest of all the offerings of Israel, my people. Sa sobrang katakawan nila, yung pagkain ng taba na inihain sa temple na para sa mga priests, yun yung nilalantakan nila lagi. Alright? So they lack what? Discipline. Nakakalungkot ito, mga kapatid, because if you lack discipline sa paglilingkod mo sa Panginoon, alam mo yun, apektado paglilingkod eh. Ano yung sabihin? Yung physical, lahat tayo gusto natin magamit ni Lord. Amen? Pero kung lagi ka naman nagpupuyat, may problema tayo dyan. Ouch, lahat tayo tatamaan dun Diba? Nagpe-prayer for the food ka nga. Junk food naman na pinagpe-pray mo, may problema tayo dun. It sounds simple, pero it's true. Tama? You see, it is so important that when we are serving the Lord, we are serving with all that we are. Body, soul, and spirit. And all of those things dapat ready lagi yan na mag-serve sa Panginoon. Halimbawa, ngayong oras na ito, dapat pinaglilingkod na buong isip. Andi dito ba ang isip nyo? Yung mga katabi mo, may isip ba yan? Amen. Dapat may isip yan. Sabi ko dati sa mga young people, ang utak, hindi lang nakakabit, ginagamit. Ang tanong, kanino mo pinapagamit? Alright? Pinapagamit natin kanino? Dapat sa Panginoon po lamang. Because if our relationship to God is so genuine, talagang totoo ang ating relasyon sa Panginoon, ano yun? Nagkakaroon tayo ng talino para ma-distinguish po natin yung mga bagay from what? From trivial or essential. Pag sinabi nating trivial, mga bagay na walang kabuluhan. Doon mo malalaman kung may talino ka. If you are able to distinguish trivial from essential. Essential, ibig sabihin, mahalaga. Tama? Kailangan. Utmost needed. We need wisdom. Nakinig po ba kayo? If you are taking notes, hindi ko alam kung ano nasa isip mo Ano nga ba yung mga trivial at essential sa buhay mo? Can you distinguish that? Kung nagsusulat kayo, isulat nyo na. Kasi ang kaaway, madaling nakawin yan. So kung pinapagamit mo sa Panginoon ang isip mo, and as you listen to me right now, isulat mo. Baka makaalpas There are many things in our life na para bang masyado na tayong manhid. Akala mo essential, pero trivial pala. It's either activity paggamit ng cellphone, TikTok, Facebook, X, maling barkada, maling karelasyon. Kasi ang kaaway, dyan siya magaling. Yung pangit, pinapaganda. Yung maganda, pinapapangit. Sana mukha na lang, Di ba? Hindi ko na sabihin na i-request mo sa Diablo. Huwag naman ganon. Okay? Ang sinasabi ko lang, ganyang kagaling ang ating kaaway. Ngayon, kung ganyang kagaling ang ating kaaway at hindi ka malapit sa Panginoon, paano ka mananalo sa kaaway? Kasi nga, for us to have wisdom is what? For us or for every believers in Christ, paano nga tayo magkakaroon ng wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano ka mananalo sa kaaway ngayon kung malayo tayo sa Diyos? Alright? So again, kapag tayo ay nasa Panginoon, ano po yung warning na binibigay sa atin ng Panginoon? When we find no pleasure in godly things. Siguro, just maybe, itong tama, dahil sabi nga, pagtitikitin natin yun nawalan siya ng paningin o lumabo ang paningin at nawala ng ilaw ang templo. Remember, ano po yung trabaho niya?
siya po yung naging ilaw sa templo. Kung ang naging cause man ng panlalabo ng kanyang mata, it's because of the lack of pleasure in godly stuff by lighting a candle in the temple, I don't know. Pero isa lamang sinisigurado ko dito sa inyo, wala po siyang discipline. And for us to find pleasure in godly things, kinakailangan yan ng discipline. Alam niyo ba yan? Kasi nasa laman pa tayo eh. Ang laking battle kaya nito. Amen? Ang sarap kayang matulog. Tapos magdi-devotion ka? Amen? Totoo naman na kapag ang katawan nakakaramdam ng pagod, dapat magpahinga. Tama yun. Tama? Kapag nakakaramdam ka ng antok, dapat matulog. Pero yung araw-araw ka natutulog sa devotion, hindi yung maganda. Amen? May natutulog pa ba sa devotion dito? Wala naman? Amen. Okay? Tulog nga ang, gising nga ang diwa, gising nga ang katawan, tulog naman ang diwa. Yung pagkausap mo, iba yung sinasabi. Yung lahat kayo sa devotion, tatakot, sinabi nito. May natawa, so ibig sabihin, may totoo pala yun. Si Dennis yun, no? Ay, hindi pa naman. Alright? So, biro lamang yan. So again, God is giving us warning when we find no pleasure in godly things. If we fail to distinguish from trivial and essential, then therefore that is the problem. So ano gagawin po natin? Humingi tayo ng talino sa ating Panginoon upang sa ganoon talagang madisiplina natin ang ating katawan na mahalin natin yung mga bagay na makadiyos imbes yung mga bagay na makamundo. It's very obvious naman eh. Tama? Kung sasabihin ko iwasan yung mga bagay na makademonyo, of course. Pero Diablo kasi hindi sasabihin makademonyo eh. Ang sasabihin sa inyo, need mo yan. Deserve mo yan. Ganyan ang kaaway eh. Diba? Deserve mo magpahinga. Hindi naman alam ni Tita Linda. Rhyme pa. Diba? So that's the warning of God. So we when we find no pleasure in godly things. Pangalawa, when we keep refocusing on the wrong audience. Right? When we keep refocusing on the wrong audience. I always remember a good illustration. Nasabi ko na ito pero I really love this illustration. So merong isang violinist. Yan. So itong violinist na ito, ang galing niya mag-violin. Kaya violinist eh. So habang nagpa-violin siya, lahat ng nakikinig, they were so mesmerized with that kind of playing. Siya lang nakakagawa nun. So habang tumutugtog siya, at sa puntong matatapos na, yung kanyang pagtugtog, yung alam na ng mga tao na matatapos na, nag-standing ovation yung mga tao, nagpapalakpakan. Woo! Galing! So ginawa niya, habang tumutugtog siyang ganyan, na dapat patapos niya, tinuloy niya pa rin. So yung mga tao, nagpalakpakan pa rin. Hanggang lumipas yung 5 minutes, palakpakan pa rin sila. Hanggang lumipas yung 10 minutes, palakpakan pa rin sila. So hindi pa rin tumitigil yung violinist. Hanggang iba, pumapalakpak pa rin kalahating oras na, pero iba nagsisiupuan na. Hanggang mamaya, nagsisiupuan na. Yung iba, sumakit na yung paa, hanggang umupo na sila. Pero yung violinist, tuloy-tuloy pa rin. And then, all of a sudden, bigla na lang siyang huminto. Tinapos niya na kagad yung kanyang pag-violin. So ngayon, tinanong siya ng mga reporter. So sabi niya, Sir, sa sobrang ganda ng iyong pagtugtog, lahat ng tao nag-standing ovation. Alright? Pero ang ginawa mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Bakit niyo po ginawa yon? Samantalang, alam mo yun, lahat sila nagpalakpakan, hanggang napagod, nagsiupo na lang. Pwede po malaman bakit kayo tuloy-tuloy sa pagtugtog. Alam niyo sinabi ng violinist? Sabi niya, tumutugtog ako not for the pleasure of that audience, kasi hindi nyo alam, yung master ko kasi nandun sa taas yung nagturo sa akin. So, nung nakikita ko na wala pa yung approval niya, hindi pa ako tumitigil. Pero nung nakita ko yung approval niya, doon ako tumigil. Because I live not for the pleasure of any other audience, but for the master's pleasure only. Ang ganda nung sinabi niya. Diba? So sana ganun din tayo. Kasi nga, Eli, yung chinastize niya po kasi yung mga anak niya, sabi, di ba kayo natatakot sa mga tao?
Kumbaga, parang huli niya na nga lang sila, di ba kayo takot sa Diyos? But given the idea, again, kapag tayo bilang isang mananampalataya, when you feel that God is silent, huwag kang maghanap ng approval sa ibang tao. Nakinig mo ba kayo? Huwag tayo maghanap ng applause sa ibang tao. Kasi ang tao pwede kayo palakpakan yan at anytime kapag natutuwa sila sa magandang bagay na ginagawa. Which is okay din naman. Pero again, now that we are a believer in Christ, our focus, our pleasure is to give what? The pleasure to our Master, which is God. Wala nang iba. Oo, masarap sa pakiramdam na maraming tao na natutuwa sa atin. Pero ulitin ko ho, tayo ay nabubuhay not for the pleasure of our own selves, not for the pleasure of other people. Kasi ang tao pwede matuwa yan sa'yo. Una, pangalawa, pangatlo, hindi na. Pero ang Diyos, naku mga kapatid, hindi masasayang ang pagod kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. So that's the warning of God to us. Maybe God is, alam mo yun, observing you right now. Diba? O anak, kamusta na ang buhay? Diba? And all of a sudden, God is silent. Huwag kayo titigil. Just like the violinist, tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Kung alam mong tama ang ginagawa at para sa Panginoon, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Hayaan mong humintuin lahat, pero ikaw huwag kang titigil. Hayaan mo sabihin yung iba, pero ikaw huwag kang titigil. Kahit anong gawin mo, huwag kang titigil, lalo na kung pare sa Diyos sa pinaglilingkuran mo. We need to keep focusing, kanino? Sa Diyos po lamang. Pangatlo, anong dapat natin gawin? What is the warning of God to us? When we always fail to listen when God speaks. When we always fail to listen when God speaks. Nakakalungkot isipin mga kapatid. Sabi ko nga, kung meron man dapat na train to listen to God, sino yun? Si Eli po yun. Para mananampalataya. Mga kapatid, we need to be careful. Kasi ang mundo natin ngayon ay sobrang dami ng ingay. Amen? Kaya kinakailangan nating i-develop. Okay? Ano yung kinakailangan po natin i-develop? Yung ating listening skills. Bakit, Pastor? Tupa kayo, tama? Hindi kayo kambing. Amen? Ano pinagkaiba na? May sungay, hindi. Ang tupa, may sungay din. Pero punto ko, ganito. Kung meron mang kinaibahan ang tupa sa kambing, ang tupa, meron siyang distinguishing mark. He knows the voice of the master. Alam niya yan. Alam niyo ba kapag nangungusap ang Panginoon sa inyo? Sigurado kayo? Alam niyo ba, or malalaman niyo ba, kapag sabi ng Lord sa'yo, anak, tanggalin mo yung masyadong pagiging addict sa cellphone. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba sa sarili niyo, kapag sinasabi ng Panginoon, anak, mukhang mali ang barkada sinamahan mo, kinakailangan mo iwan yan. You see, every one of us should develop that kind of listening. Kasi Panginoon na mismo nagsabi, my sheep hear my voice. Ano sabi nila? And I know them. And they follow me. Sumusunod. So, the warning that given to us, or God is giving to us, we should always what? Listen. Because when we fail to listen when God speaks, that's the time na delikado ang ating paglakad sa pananampalataya. Delikado ang ating paglakad sa pananampalataya. You see, that is the warning that God has given to us. Ang tanong dito ganito, ang hamon dito ganito, makikinig ba tayo? Take note ha, he is a temple guy. He's a priest. Ako, sinisigurado ko, alam niya yung commandments, alam niya yung law, alam niya yung Bible, sabihin na natin. Ministry, alam niya rin yan.
Siguro dumating lang sa punto na nagsawa, pero alam niya yung ministry. Alam saan nag-fail? Relationship sa Panginoon. Doon nag-fail lahat. Kasi kahit na anong galing ng pagsisindi niya doon sa lampstand, kapag wala yan sa puso mo, malayo ka sa Panginoon, wala lang, baliwala yung ginagawa mo. Walang kwenta. Nagsisindi ka lang ng ilaw. Because when we put our faith Christ, everything is a ministry. Amen? Everything is a ministry. Mga kapatid, it's about time for us to wake up. Tutuwa ako kasi marami akong kaibigang pastor. They are having revival fellowship. Pero ako, lagi kong dalangin sa Panginoon, kahit simpleng Wednesday and every Sunday, it's always a revival fellowship. Kasi kailangan natin yun eh. Ganito kasi yan. Kapag ba nagpe-preach tayo, it is always perfect na lahat nakikinig. I hope so. Kasi hindi ko naman din alam eh. Pero hindi niyo pwedeng itanggi na kapag nakikinig kayo ng mensahe, naiintindihan niyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Pero nasa sa inyo kung isasabuhan niyo yan o hindi. It's up to you. It brings joy to me as a pastor, lalo na sa mga bagong mananampalataya, kay Calix, kay Kuya Edwin, honestly. Hindi ko sila tinataas. Ang sinasabi ko lang, na-excite ako para sa kanila. Na sana sa bawat mensahe na napapakinggan nila talaga nagiging totoo at nagiging excited sila sa pagsunod. Hindi ko sinasabing wala silang struggle. Meron. Hindi ko sinasabing sa kanila, actually, lahat tayo. Even sa pinakamatagal. Nakakatuwa pag kinukwento sa akin ni tita at mismong nanay ko, mga mahal ko sa buhay, na lumalago rin sila sa gawain ng Panginoon. Setting aside ako doon. Actually, hindi ko tinitingnan ang sarili ko doon. Tinitingnan ko lagi, Lord, ikaw yan, ikaw yan. And they are growing. We are growing. We should be growing always. Yun yung dalangin ko sa Panginoon, kahit na akong pastor. Yun yung panalangin ko sa Panginoon, na sana mas lalo pang lumalim ang aking pagkakakilala at aking relasyon sa Panginoon. Because the time na masyado na tayong mataas, akala mo kung sino tayo, mabait, yun yung tayo, nababagsak po tayo lahat. Again, let us remember the words of God. Ang mga nagpapakataas, binababa, ang mga nagpapakababa, ay laging tinataas. Amen? Kapatid, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon nang may kasigasigan sa ating buhay na lagi natin pinakikinggan ang paalaala, ang warning ng Diyos sapagkat ito ang magliligtas sa atin laban sa mali at likong pamumuhay. Amen? Pasalamatan natin, Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na inyong binigay po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti po ninyo. Lagi niyo po kami pinapaalalahanan sapagkat alam niyo po ang aming pamumuhay kung kami po'y sakaling malalayo sa inyo. Hindi ho magiging magandang pangitain ang mga bagay na ito. Lord, ayaw din naman po namin na ang buhay na pinagkatiwala po ninyo ay masayang. Lord, salamat po sapagkat binubuksan niyo lagi ang aming puso't isipan upang mapakinggan at maintindihan ang mga bagay na ito. We pray, O God, that give us the wisdom and the courage and the boldness na hindi lamang namin basta narinig ang iyong salita, pero higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Salamat, Panginoon Diyos. Wala po kaming ibang gagawin kundi magpakababa sa iyong harapan. Ikaw na banal, ikaw na napakaputi, napakamabiyaya at mahabagin, na nagligtas sa amin. Hindi lamang, Panginoon Diyos, apoy ng impyerno, pero higit sa lahat, sa maling pamumuhay, sa mali po namin tatahakin. Kaya, tulungan niyo po kami na ang buhay po namin ay mapuspos ng pagpapasalamat. Mapuspos na ba ng kasipagan sa paglilingkod sa iyo, nang hindi nagsasawa, Panginoon Diyos. Sakali man, Panginoon, magsawa po kami, lagi po namin hingin ang iyong kapatawaran at hingin ang kasipagan. Kung maaari, Panginoon Diyos, kung maaari po namin hingin ang mga bagay na ito, tulungan niyo po kami sapagkat, Ama, magiging miserable ang aming buhay kapag kami napalayo sa inyo.
Forgive us, O Lord, and we pray that you continue to guide us, Lord, to bless us every time that we fail, Panginoon Diyos, na makita po namin ang biyaya upang lumakad po kami ng may kasigasigan at na may katapatan sa inyo. Tulungan niyo po kami na hanggang sa iyong pagbabalik ay datnan niyo po nawa na kami nagtatapat at naglilingkod lamang sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Papuri pa sa salamat ang ibinabalik namin sa iyo. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Pare po tayo mo po.